Good morning! Palakasan dito muna. Dito. One more. Last chance. 1-0. Dahil maraming nandito sa harap, lipat ko nga to dito. Tignan natin. Tignan natin kung panalo pa rin tong side na to. Sige, lipat. Lipat yung mga PD rito. Ha? 7 taon na tayo nagsisigawan, ha? Huwag niyong papahiyain, panalunin niyo tong side na to, ha? Kayo, huwag kayong papayag na matalo na wala lang yung upline, ha? Hindi pwedeng matalo dahil walang upline. May mga first time ba dito? First time? First time? Sabi, shit, kulto ba to? Ano yung sinisigaw nila? Okay, so itong next part, sisigaw ako ulit, mahaba ulit. Ang sagot niyo, mahaba rin. Ang sagot niyo, I-fantastic. Okay? Paglipat ng microphone dito, tik, tapos lipat, tik, ganon, palakasan. Mas malakas, mas mayaman. Okay? How are you? Yung mga nanalo! Dito! Lakasan nyo! Last chance! One all. Iba talaga pag may suporta ng mga presidential director at iFern faculty. Okay, so pag nag-aral kayo sa iFern Academy, garantisado ko rin kung gagawin yung itinuro sa inyo, magwawagi rin kayo sa buhay. Okay? Thank you. Have a seat. Thank you very much. So, sino yung gustong yumaman dito? Yan. Yayaman pero walang gagawin! Yayaman pero hindi mamumuhuyan. Shit. Pareho to nung batch 1, matatalino. Meron bang nandito na nung batch 1? May bumulong na. Huwag kang tataas ng kamay, ha? Mapaghahalatang tanga ka. So, sino yung member na dito? Member na? Okay. Hindi pa member. Hindi pa member. Sige, taas para makita ko lang. Magbibilang lang ako, ha? Pag nabilang ko na, pwede mo na ibaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, thank you very much. Thank you very much to our guests, no? Thank you very much to the visitors. Sinong nagmamadali na umuwi kasi gutom na? Wala pa? Wala, okay. So, yung gutom, naranasan nyo naman na yan, di ba? Tiis-tiis lang, ha? May patubig ba tayo dito? Libre ba yung tubig natin o may singil? Libre, libre. May water dispenser ba dyan? Pero yung tubig, ganun lang. Ha? Libre dispenser pero walang baso. Smart, ha? Okay, so, meron kaming kausap kanina, no? She's dealing with government officials. She's dealing with politicians, no? And sabi niya, Tom, alam mo, dalawa lang ang Pilipino. Either nangangamuhan daw or walang trabaho. Sino kayo doon? Nangangamuhan o walang trabaho? Sino nangangamuhan dito? Meaning may trabaho or nagtatrabaho? Sino yung walang trabaho? Meron, okay.
So yung mga walang trabaho, may bumubuhay po sa inyo? Ha? Ano, sorry? Diskarte lang. So, walang trabaho meaning you have a business or you're a raketero. Ha? Raketero, okay. So, yung raketero, usually the people who can do rackets, yung mga matatalino, no? But traditionally, or usually, the people who are good in racket, they're not the most hardworking people in the world. Ibig sabihin, pag nakaraket siya, kumita siya ng 50,000, okay na siya. Next month na ulit. Natawa siya. Tama? Maraming one of my earliest business, buy and sell ng kotse. Meron akong partner, ako lang yung namuhunan. Masipag siya. May nabili kaming kotse ngayon, magagawa niya ng paraan mabenta mamaya. Pagkabenta niya, bibili siya ulit ng ibang kotse bukas. Para tuloy-tuloy. Kung kaya namin paikutin ng 30 times yung pera, papaikutin namin ng 30 times yung pera. Okay? Pero marami kaming mga customer or supplier na binibilihan namin ng kotse, yung mga raketero or mga nag-aahente. Pagka meron akong kilala, binibentang tsedeng. 1 million. Pagka nabili mo yan, 100,000 sa akin dyan. Kasi mabebenta mo naman ng 1.5 million eh. Papayag kami kasi papakilala niya kami dun sa may-ari ng tsedeng. Tama? Makikipagtawaran kami, test drive, baka makuha pa namin ng 900,000. Basta hiningi niya 100. Kung nakuha ko ng 900 plus 100, 1 million puhunan ko, bebenta ko ng 1.5, kita kami ng 500. Dalawa kami nung partner ko, 250 siya, 250 ako. Ako naglabas ng pera, siya yung nagpapagod sa labas, siya yung may connection. Tama? Si ahente kumita ng 100, laway lang, text message, di ba? Punta ka dito, may tsedeng, ganun lang. 100,000 yon. Tapos kami nung partner ko, ako yung naglabas na 1 million, hati kami, tag 250. Tama? So namunan ako 1 million, siya yung nagtrabaho, tag 250. Yung isa, nag-refer lang 100. Okay? Meron din iba, pagka nakaipon na, magba-buy and sell. No? Pero ang tawag namin sa kanila, buy and loss. Buy and loss. Kasi bibili, tas malulugi. No? Especially, they have so many na pinakilala. Kasi when we were starting, so yung partner ko, sabi niya, Tom, para hindi ka kabahan, di ba? Every transaction, pag may pupuntahan ako, sumama ka. Tapos, habang hindi pa nabebenta yung kotse, ikaw yung may hawak ng ORCR. So that's how we started. Kasi nagkakilala lang kami, may binebenta akong kotse, siya yung bumili. No? Tapos meron na naman akong binebentang kotse, siya ulit yung bumili. Yung brother-in-law ko may binebentang kotse, ni-refer ko, siya rin yung bumili. So parang naka-4 na transaction kami, tapos sa kaniyaya niya akong magsosyo. Okay? So that's how we started. Kaya nung umpisa, hawak mo yung ORCR, pag may transaction, samahan mo ko para makikita mo yung tawaran, alam mo kung magkano yung presyo, hindi kita niloloko. No? Until, kita ko na maganda yung takbo, hindi na. Bahala ka na, okay na, tiwala na ako sa'yo. Sabi na niya, Tom, may bibilin tayo, BMW, magkano? 2 million. Deposito ko sa account mo. Hindi pa uso dati yung mga GCash, wala pang online. Lahat ng galawan, cheque, deposit slip, withdrawal slip pa. Okay? So maraming kaming nakilala na mga raketero or yung mga buy and loss kasi namuhunan ng 500, bibili ng kotse na 400, ipapaayos, tapos nakachamba, kumita ng 50,000. Next month na siya ulit magta-transaction. Kasi may 50,000 siya eh. Hanggang meron pa yung pera, hanggang hindi pa ubos, hindi muna siya gagalaw. Okay? So next month, ubos na yung pera, kailangan na niya maghanap ng transaction, tatawag sa partner ko, ano mga kotse binibenta mo dyan? Maghahanap ako ng buyer, di ba? Maghahanap ako ng kaibigan na nagbebenta ng kotse o bibili ng kotse kasi kailangan niya na ng transaction, kailangan na niya makabenta. So that's the raketero or rakatera. Okay? So what we're building here in iFern is a business. Hinaan yung aircon, maraming giniginaw kasi wala sila pambili ng jacket. Di ba? Libre na nga yung aircon, wala na nga entrance fee, jacket na lang ang bag mo sa life mo, hindi mo pa nagawa. Tapos ngayon giniginaw ka, di ba? Okay, so what we're building here in iFern is a business, no?
Ibig sabihin, yung negosyo, no, kailangan natin mamuhunan, kailangan nating trabahuhin yan para kumita tayo. No? And syempre, in a business, kung employee ka, everyday kailangan mong pumasok para patakbuhin yung negosyo ng amo mo. Kung ikaw na ang negosyante, kailangan mo rin yan trabahuhin araw-araw kung gusto mong kumita. Okay? So kung non-member ka, today your first step is to listen, pakinggan, no? Try intindihin kasi hindi mo maintindihan lahat on the first time. Okay? More than anything, nagtitiwala ka ba dun sa nag-imbita sa'yo? Kung nagtitiwala ka sa nag-imbita sa'yo, kahit hindi mo naintindihan, kung nagtitiwala ka sa kanya, sinabi niya maganda to, mamumuhunan ka. Pero kung wala kang tiwala sa nag-imbita mo, kung wala kang tiwala dun sa nag-imbita sa'yo, kahit na si BBM pa ang nag-explain dito, tapos galit ka sa mga Marcos, kahit na si Leni Robredo yung nag-explain dito. Tinawag pa nila yung kumparin lang si Yorme. Okay? Na by the way, I'm good friends with Yorme. No? He interviewed me on his YouTube channel. So kahit sino pa yung magsalita dito, kung duda ka dun sa nag-imbita sa'yo, mukhang hindi ka rin sasali. No? Kasi syempre, this is a trust business. Okay? But if you're a smart person, no, if you have your own conviction, no, if you understand what is being said, and then, sino may cellphone dito? Taas ang kamay. Pag may load. Kasi may cellphone ka nga, walang load, di ba? Ang papagawa ko sa inyo, Google. Di ba? Okay. So, kung may cellphone ka, wala kang load, hindi ka makaka-Google. No? So, in this day and age, no, Google is free. Google lang. Lahat ng kwento dito, lahat na nagsalita dito, yung pangalan ko, by the way, yung spelling ng pangalan ko, 2 M, 2 N, no? Baka wrong spelling yung type mo, iba yung lumabas, baka scammer yung lumabas. Pero pag tamang spelling, feeling ko, hindi scammer yung lalabas. So anyway, Google is free. You can Google Fern D, lahat ng mababasa mo dito. Google mo yung iFern Mini Ladies, Google mo yung pangalan ni Madam Kim Abelar, pangalan ko, Tomanitan, no? Fern C, Google everything that's being explained here. Yung mga leaders na magsasalita dito, Google mo rin yung pangalan nila. Pag may makakita ka mga estafa, scam, ganyan, tumakbo ka na. Di ba? Pero pag ang lumabas, example for Fern D, 5 times World Branding Award from Kensington Palace, London, England. No, ikaw nga, wala kang passport, tapos kami pagdududahan mo, di ba? Nakuha nga namin yung award, Kensington Palace, London, England. Okay? Nandito ba si Chano, saka si Joseph? Wala na, first batch sila. Kanina meron kaming yung presidential director si Chano, yung 19 years old, no, na $1 million club natin, 80 million na yung kinita. At si Joseph, yung tito niya, we went to London last year December, pupunta kami ng London. Gumawa ko ng chat group, yung mga pupunta ng Dubai, pupunta ng London. So 20 po kami na pumunta ng Dubai at London. Nagtataka ako, pero hindi ko lang din pinansin, hindi nagpaparamdam si Chano dun sa chat group kasi lahat nagsasubmit na ng mga qualification, whatever, documents. Hindi siya nagsasubmit, yung pala wala siyang passport. No, kailangan pala niya mag-apply ng passport. So kaya sumagot siya nung mga documents 2 weeks before the flight. So lahat may schedule na visa, siya wala pa kasi kakasubmit lang niya. So, kailangan namin ng Super BBIP Express Visa Processing. 66,000 per person. Visa processing pa lang yun, hindi guaranteed na makakakuha ka ng visa. BBIP processing, 66,000 each. So, dalawa sila, 66,000 times 2. Yung the rest, the other leaders, they call it express, 33,000 each. Okay? Para mapalabas ka agad. So anyway, everybody, all 20, got their UK visa. Kasi si iFern yung sponsor, tapos may invitation from Kensington Palace. Kaya lahat approve. Siyempre, kung kaya mo mag-visa processing ng 33,000 at 66,000, hindi ka mukhang OFW, di ba? Tama? 66,000 visa processing pa lang pwedeng ma-deny . Willing kaming bayaran . Alam mo ba sinong kasabay nila sa visa processing dun sa VIP section? Si Gibo Teodoro.
Tatlo lang sila nandun sa VIP. Si Chano, 19 years old, yung tito niyang si Joseph, at si Gibo Teodoro. So, alangan naman, kaganyan nga nila si Gibo, alangan ma-deny sila. Diba? Siyempre si UK Embassy nag-iisip rin, kung pupunta to ng UK para maging nurse or waiter, diba? Basta nagmamadaling makakuha ng visa, 66,000. Pwede naman siya maghintay ng 2 weeks processing. Tama? Oh, 'di ba? Doon pa lang kaya lahat ng pera, lahat ng bagay napapatakbo ng pera. No? And yung tingin ng tao sa iyo dahil din sa pera. Dahil willing kang gumastos ng 66,000, kaya yung kaming mga 33,000 na una kaming ma-interview, no? Sila na huling ma-interview after 1 week, pero lumabas na yung visa nila, sa amin hindi pa. No joke, hindi ako nagbibiro. Today sila nagpa-interview, after 1 day or 2 days, lumabas na yung sa kanila. After lumabas yung kanila, after 2 days, saka lumabas yung amin. Pero 1 week before, nagpa-interview na kami. So iba talaga yung nagagawa ng pera. Okay? So people who are here, if stress kayo, dahil kulang sa pera. Tama? And kulang sa pera, why? Because kulang sa opportunity. No? And yung mga iba, no, the people with the pera or the pampuhunan, the people with the opportunity in front of you, so nagkakatalo na lang yan sa tamad or hindi. Kasi merong mga tamad, kaya hindi ka kikita or hindi ka yayaman dahil tamad ka. No, the other na lang, no, kung hindi tamad, hardworking, pero ba't hindi kumikita ng malaki? Kasi masyadong matalino. Masyadong matalino. Yung mga masyadong matalino, mahirap turuan. May itinuturo kami, teka, mas maganda pagka ganito. Tanga-tanga naman ang presidente nyo, ba't di niya naisip to? Mas simple pagka ganyan. Talaga ba? Pero according sa 25 million ko na relo, tama yung sistema ko, ikaw mali. Diba? According sa 32 million na kotse ng misis ko na Lamborghini, na hiniram ko lang. Kasi sabi ni Des, Sir, pwede bang dalhin dito yung Lamborghini ni Madam para magpa-picture yung mga tao? Oh, so sabi ko, sabi mo di dadalhin ko. Boss ko yan si Des. Pakita nga natin yung picture kanina, Ruel. You know, when I show this picture, I'm not showing it para magyabang sa inyo. Wala naman ako mapapala sa inyo. Hindi nyo na ako kayang payamanin. Tama? Yung hindi ako bibili nung basic consumer package, baka lalo lang yumaman yung tumanitan na yan. Gusto ko sabihin sa inyo, wala na kayong mayaambag sa buhay ko. Kahit hindi kayo sumali, mayaman na ako. Pero ako, marami akong pwedeng iambag sa buhay ninyo. Okay? Kung may duda kayo, no? Oh, by the way, naka-FB Live ba tayo? Naka-FB Live. So, ito yan. Kanina papunta ako ng opisina. No? Papunta ako dito. Ito yung kotse ni Mrs., yung kulay pink na Lamborghini sa baba. No? So, 32 million tong kotse na to. Itong relo na suot ko, mas mura ng konti, 25 million. Okay? Una kong nakita tong relo na to kay Hayden ko. No? Yung asawa ni Dr. Rabelo. Nung pumunta kami ng Morocco, para sa birthday ni Brian Boy. Okay? If you want to know more, check out nyo lang yung TikTok account ko, TikTok account ni Madam, and mas-scroll back ka lang mga 2 years, makikita mo yung video. Kasi parang 2022 yata kami pumunta ng Morocco, 2024 na. Diba? Anyway, suot yan ni Dr. Hayden ko, at inggit na inggit na inggit ako. Di ba sa Pilipino, pag nainggit, anong gagawin? Sisiraan. Tama? Tangina mo, fuck you, di ba? Pag mayaman ka, pag nainggit ka, anong gagawin mo? Bibili ka rin. Yan. So, mas pogi siya sa akin, pero pareho lang kami ng relo. Di ba? Ganon yun, di ba? So, anyway, kaya namin itinuturo dito sa iFern, yung mga mamahaling kotse, mamahaling relo, kasi maraming basher sa mundo. Maraming laitero, maraming nagdududa sa pwedeng mangyari sa'yo. Okay?
That's why ang mga pinakamalalapit na tao sa inyo, mga kamag-anak, kapatid, nanay, tatay, asawa, anak, kapitbahay, best friend, yan ang huling sasali sa'yo. Diba? Sabi niya, pag mayaman ka na, mauna ka na, pag mayaman ka na, balikan mo ko. And syempre, kayong mga tanga, masasaktan kayo. Ouch! Diba? Ouch. Kanina nandito si Robin, yung classmate ko. And I was telling him, you know, Robin, lahat ng achievement ko, World Branding Award, Entrepreneur of the Year, MVP Bossing Awardee. Sabi ko yung high school, college, and master's degree, Asian Institute of Management, yung mga Viber group namin, palaging wala silang nakita sa dyaryo. Wala silang nakita sa magazine pag-achievement ko. Kasi tangina, lahat na lang nasa kanya. Mayaman, gwapo. Tapos may international award pa, ganda pa ng misis. Di ba? Tangina, lahat na lang na swerte nasa kanya. Huwag natin i-congratulate yan. Kunyari, wala tayong alam. I don't care. It's okay. Pagka sila may award, ako yung una nagko-congratulate. Pag may nakita ako sa dyaryo, sa online, screenshot, padala, congratulations. Pag ako, wala silang nakita. That day, absent sila sa social media. Nung araw na lumabas yung dyaryo, that day, hindi sila bumili ng dyaryo. Nakita lang nila after 2 weeks nung pinambalot na ng tuyo. Okay? Because, you know, not everybody is happy for your success. Okay? And you need to understand that there will be people, no, na pagka-successful ka na, pare, sayang. Dapat dati sinabayan pala kita. Halika, ano ba yan? Sasama na ako sa'yo. Diba? Merong ganon. And we are thankful for that. Meron naman, di magtatagal yan. Magsasara rin yung kumpanya niyan. Abangan lang natin, malulugi din yan. Yung tsedeng niyan, magiging tricycle din yan. Abangan lang natin. Yung pinatayo niyang bahay, magigiba yan. Magkakasunog, masusunog lahat yan. Diba? There will people who are not happy for you. No? Because gusto nila sila lang yung angat. Pagka the moment na umaangat ka na, nawala na yung yabang nila, nawala na yung pagkaangat nila sa'yo, kaya ayaw na nila sa'yo. Diba? Pagka dati, ikaw yung nakikikain, no? Masaya siya, halika, painumin kita. Pero pag ikaw na yung mas malaki na yung bahay mo, mas maganda na yung kotse mo, wala na. Pag uwi mo, wala na. Papasok siya sa loob ng bahay, kunya hindi ka niya nakita. Diba? Kasi gusto niya siya lang yung pinapalakpakan. Gusto niya siya lang yung sikat. Pag ikaw na yung mas angat, ayaw na niya. And you need to accept that. Kasi hindi lahat ng kakilala, kaibigan, kamag-anak natin want us to succeed. Mas gusto nila ikaw yung lumalapit, humihingi ng tulong. Okay? There will always be people like that. And ito, sa mga leaders ko mismo, sinabi ko, ang tao na pinakamasaya para sa success mo, yung mga kasamahan mo dito sa iFern. Kasi pare-pareho yung pinaglalaban ninyo, pare-pareho yung negosyo ninyo, alam na alam nila yung pinagdadaanan ninyo, kaya tuwang-tuwa sila sa success ninyo. Okay? So, don't misunderstand pagka sinasabihan kayo ng upline na, sinong kausap natin today? May event tayo, punta tayo, ganito, ganyan. Saan kita sasamahan, ganon. No, pagka pinupukpukan niya, hindi ibig sabihin, kailangan niya lang ako kasi kung hindi, wala siyang pay-in. Kasi pag may 1.6 ako, may 1.6 din siya. Huwag ka mag-isip ng ganon. Okay? Kasi kung nag-isip ka ng ganon, sige, huwag ka humingi ng tulong sa kanya, huwag mo kong tulungan. Kaya ko to. I will tell you, hindi mo kakayanin. Bakit? Hindi dahil hindi ka matalino, hindi dahil hindi ka masipag, hindi dahil wala kang alam. No? Kasi iba tong mundo na to. Iba tong mundo na to. And dapat matuto ka dun sa mga nauna sa'yo para instead of, oh my God, ba't nangyari to sa'yo? Sasabihin na niya, etong mangyayari. Diba? Kaya ihanda mo yung sarili mo. Pagka sinabi niya, ganun ba? So hindi ko muna uunahin yung mga pinsan ko. Oo, wag mo muna unahin yung mga pinsan mo. Unahin mo yung taong hindi ka kilala. Kasi yung mga kakilala mo, sorry to say, mababang tingin nila sa'yo. Or
hanggang dyan lang yung tingin nila sa'yo. Hindi nila nakikita na dadating ang araw na yayaman ka. And if they cannot see that, why will they join you? Ba't sila sasali sa'yo? No? Magtataka ka, parehong Ferndi binebenta mo. Ikaw ang nag-alok ka, mag-anak mo, hindi siya bibili sa'yo. Pero pag kaibigan niya nag-alok, bibili siya sa kaibigan niya. May mga ganon talaga. Normal po yan. Ako, hindi ako nagbebenta ng produkto ko sa mga kakilala kaibigan ko. Hindi ako nagbebenta. Namimigay lang ako. Gusto mo vitamin? O sige, ano address mo? Sige, padalan kita. Hindi ako nagpapadala ng isa-isang bote. Ha? Okay? You know, you will sell 6 bottles, 10 bottles. Depende. Kung malaki pamilya niya, punuin mo yung corrugated, iba-ibang product, padala mo sa kanya. Diba? Tapos, naubos na yung ganito, ang bisa, ang ganda, pabili, saan ako bibili? Huwag ka na bumili, padala na lang kita. Diba? Because we can afford to do it. Diba? And syempre, our friends, they're rich people also. Para I would rather give it for free and then mag-testimony sila na maganda, mabisa. Syempre, mga mayayaman sila eh. May mga empleyado sila eh. May mga kanegosyo rin sila eh. Diba? Kwento na lang nila na ang bisa, ang ganda. Kesa binibentahan ako nito money eh. Gusto ko nga members price eh. Binibenta niya sa akin SRP. Syempre, tangina mo, hindi ka member eh. Ba't ko bebenta ng, di ba? Pag binenta ko ng members price, di wala nang chance yung mga members na ma-recruit siya, di ba? Oh. Kaya wag ka na lang bumili sa akin, bibigyan na lang kita. Kasi sisiraan mo pa ako eh pag binentahan kita. Regalo ko na lang sa'yo. Okay? So kung ako ganon, no, wag sasakit yung puso nyo kung yan yung mangyari sa inyo. Kasi sa akin nga nangyayari. Yung mga people na dapat maging matuwa para sa akin, kunyari nga, walang nangyayari. Kunyari nga, hindi nila alam. Diba? What more sa inyo? Kaya at the end of the day, focus, why you are here. You're here because you want to earn. Tama? You're here because you want to earn. And ito pong negosyo, ito yung pinakamababang puhunan na negosyo na unlimited yung pwedeng kitain. Yung mga magsasalita dito at yung mga kumita ng 50 million on average, no, they're earning from only at most 7 accounts. Kahit na kumuha yan ng 15 account, family package, whatever, pero yung pagtitignan mo, yung sa dulo, 7 lang talaga yung pagkakakitaan. Pero huwag mo sabihin, wala palang kwenta mag-family package. Hindi po ganon. Kasi nag-family package ka, marami kang nakuha, iba-ibang pinaglagyan mo, hindi mo alam sinong puputok. Kasi kahit na kayo, lahat member kayo, hindi ko na alam kung sino magsisipag o hindi. Meron magsisipag, pero gusto niya sistema niya. Kasi matalino siya. Kasi raketera siya. Hindi, wag kang maingay, kaya ko na to, alam ko na to. Diba? Gusto siyang turuan nung upline niya na naranasan na ang lahat ng dapat maranasan at kumikita na ng malaki, pero ayaw niya makinig. So when I look at you, hindi ko alam kung sino yung magsisipag, diba? Sino yung tamad, sino yung makikinig, sino yung hindi makikinig. I cannot say looking at you. Tama? So, if I cannot say, your upline cannot say also. Kaya ang gagawin lang nila, magturo ng magturo, mag-invite ng mag-invite, di ba? Kung sino makikinig, sinong susunod, yun yung yayaman. Yun yung kikita. Ang beauty nitong negosyo, if you want to sell 10 capsules of Ferndi, you can sell it, mag-repack ka lang. Kaya mo magbenta ng buong bote, 60, benta mo. May kakilala kang mas may pera, mas may kaya, di 120 capsules ang ibenta mo. Tama? May kakilalang nagsisipilyo? Meron? May kakilala na liligo? Oh. Kayang-kaya magbenta ng sabon. Kayang-kaya magbenta ng toothpaste. And I believe, no, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, I know that the Silver Fresh is better than every other toothpaste out there. Tama? Tanungin nyo lang lahat ng kababaihan sa iFer Nation, 2-in-1 daw yung Silver Fresh, yung bibig sa taas at bibig sa baba. Silang nagsabi niyan, hindi ako. No, nakikinig lang ako. Sabi sa akin ni Madam, may paabot nga yung Silver Fresh. Okay, so anyway, there are some people that I'm going to interview, but before that, meron kaming pa-contest ngayon. And on March 8, no? March 8, we have 3 winners on March 8, no?
Kasi gumawa tayo ng Sales Superstar Contest, no? And on March 8, we had 3 winners. Dapat kasi isa lang winner ng 30,000. Yung 300,000 and up, pataasan ng sales, dapat isa lang yung winner. E nagulat kami, ang rami pong nagsasubmit or bumibili ng napakalaking amount, no? 300, 400,000. Kaya we just wanted to reward the effort. No? Kaya even yung second place, third place, binigyan namin ng award kahit na dapat isa lang. Okay, so on third place for March 8, let's show the poster. On third place for March 8, Amina Hakmi with 10,000 pesos. Is she here? Nandito ba si Amina? Wala. Hindi mo tinanggal. So, kanina pa tayong nagtatawag ng tao na wala. Okay, on March 8 also, no, in second place with 525,000. Tingnan mo to third place 362,000 one day. Second place, no, 525,000. Second place with 20,000, Alexis Asuncion. Okay. Tinawag po ni Alex yung butihing misis niya kasi sabi niya, di naman talaga akin tong pera na to. Dadaan lang sa mga palad ko. Kaya sabi niya, diretso na lang daw sa kamay ng misis niya. Parang sama ng loob, no? Share ka naman ng konti kahit pambili lang ng tabako, di ba? Okay, so by the way, no, both of them, they started in iFern together. Nagtulungan po silang mag-asawa. Hindi po sila yung tangin ni misis ko, si Raulo, nag-join sa networking. Hindi sila ganon, ha? Parang sinabi ni Melay na gusto niya, sabi ni Alex, so supportahan kita. At pinagtrabahuan nila together ang negosyo nila. Right now, ang pinakamaraming, is a Ruby Presidential Director, no? 3 lang ang Ruby Presidential Director dito. And Emerald Presidential Director. And grupo po nila yung pinakamaraming Presidential Director sa buong iFern. Okay? So, alam nyo na to, no? Alam nyo na? So, yung mga hindi alam, makisabay na lang. Kita nyo yan, ha? Di ba? Oo. Okay, congratulations. Picture po tayo. Okay, congratulations. Bali, pang ilan nyo na? Second or third na to, no? Fourth. Okay. Naka 100,000 kayo, no? 30, 30, 30, tapos plus 10. So, naka 100,000 na to. Tapos ito, 20. So, 120,000 extra. Okay, congratulations. Yung next natin, on March 8, yung first place po natin, no, with a total sales of 617,000. Cecil Rances. Okay. Sila po yung may 4 na gasolinahan, no? 4 na Flying B, tapos isinara nila yung gasolina nilang 4 para mag full time sa iFern. Okay? Okay, so Cecil, itong 617,000, paabot nga yung microphone, kuha ka na yung sa body. Yung 617,000, isang tao lang ba to or iba-iba pong pay-in na pinagsama? Bali, pay-in po namin nung kaklase po ni Buddy from Australia and yung pay-in po namin sa Valle na family package. Okay, so sa Valle Verde may family package. Magkano yun? Nasa 367,500 po Okay, yun. so pumunta yan sa bahay sa Valle Verde. Tapos yung isang pay-in, classmate niya? Yung classmate po niya na taga-Australia na nagpadala ng pera. Apo. So paano siya nag-buy credit card ba to? Or nag-inunti-unti niya po. Money transfer, gano'n? Money transfer po. Okay. Tapos po yung pinasok niya? Family package din? Bali, naka 28 accounts po yun. 28 accounts. Apo. So isang family, isang 28. Apo, so combined to kaya umabot kayo ng 617. Apo, tapos meron pong reorder yung Bataan at saka Bulacan. Sinama din po nila yun. Okay. So on that day, feeling nyo ba na panalo kayo or hindi nyo pa sure?
Senior ko po. Senior. So parang dinoble mo yung minimum na 300,000, no? Para sure. Apo. Okay. So congratulations. So first time mo ba to? First time mo nga sales Apo. superstar. Apo. So congratulations on your first. Apo. Kasi si Melanie Alex naka-4 na. Okay. Are you ready? Pinauuna lang namin sila, sir. Pinauna. Ay, challenge to. Challenge. Para sabi ni Matthew, akala nyo lang. Papasok mamaya yung mga epektos namin. Naitimbre ko na po si Matthew. Are you ready? Hey, picture tayo. Then si Cecil and Buddy, no? So, mag-interview muna tayo kasi meron tayong mga magsasalita, no, ng mga faculty at $1 Million Club at meron din yung mga nasa poster that I'm going to interview right now. Sino yung first natin? Si Ken. Okay. So, itatawagin po natin. Meron ba mga college graduate dito? Taas yung college graduate. Okay. Meron yung high school graduate lang po. High school graduate. Huwag kayong mahiya. Taas yung kamay nyo. High school graduate. Kasi yung tatawagin ko, high school graduate. Okay, high school graduate siya. Ang huling trabaho niya bago siya nag-full-time sa iFern, welder or construction worker. Okay? Yung una ko siya nakilala, sir, familiar sa akin tong lugar na to kasi yung wine-welding namin na bubong dito sa Estancia Mall. Okay? Kaya nadadaanan ko to everyday pagpapunta ako sa trabaho. So, nandun daw siya sa bubong nagwe-welding. So, 500 a day yung sahod niya. Tapos yung misis niya na high school graduate din, na kanina in-interview ko, may karanasan sa networking, kaya nung inalok itong negosyo na to, nung mga dati nilang kasamahan, so dati nilang networking company, sabi niya, sali tayo. No? Yung nanggaling dito, si Melanie, si Alex, sali tayo. Kasi hindi naman tayo dadalhin sa masama niyan. So sabi ni Ken, wala akong alam, hindi bale, tutuluan kita. Meron akong experience dito. So yung pangbinyag nung anak nila sana, instead of itutuloy yung binyag, ginamit nila yung pera para pinang-invest nila sa iFern. And because of that decision, ang kinita nitong tatawagin ko, 52 million. Okay? And 7 taon lang po to. 7 taon. Okay? You need to understand minimum wage earner at 14,000 a month. 6 years para kumita ng 1 million. 6 na taon, 1 million kung minimum wage earner ka. Ito, 7 taon, 52 million. And 31 years old lang po siya. Ang kotse niya po, kung dala niya ngayon, Porsche Cayenne, no? Which is worth 9 million pesos. Yan yung kotse niya. So right now, his rank is Sapphire Presidential Director. So let's all welcome Ken Kere. Ken, good morning. Morning po, Sir Tom. Mukha bang welder? Parang anak ko lang, di ba? Actually, itong suit niya, ninakaw niya sa anak ko. Okay, so Ken, tell them, what is the worst moment that you've had here in iFern in your 7 years? Ano yung pinaka-worst na parang hirap ka na or ayaw mo nang ituloy yung negosyo or
you felt so frustrated? Ano yung mga worst moment mo dito sa iFern in 7 years? Yung sir, yung kumakausap kami ng mga tao, tapos everyday, maraming tao, lahat siya decline. May mga times and moment na hindi kami pinapakinggan, tapos pinapagalitan kami kasi kasama yung 3 months old baby namin. Sabi, ano ba yan? Parang ganun, di ba? Parang yung discrimination, sir. Tapos may mga moment na nag-travel kami, nangapital kami, syempre, sir, pamasahe. Tapos ang layo, somewhere in Pampanga siya. Then pagdating namin doon, hindi kami in-entertain. Tapos yung mga ganun, sir, yung mga ganun moment. So ito yung nag-uumpisa ka ng Yes, sir. negosyo? Yes, sir. Okay, Opo. so this was the first few months? Yes, sir. Yes, sir. Or first year of your Opo, business or iFern journey? Yes, sir. How many months or how many years na nawala yung mga ganyan moment na yung the way you're saying it, parang binabastos kayo ng kausap nyo? Yes, sir. No? Or mababa yung tingin Opo. sa inyo para hindi kayo i-entertain, no? Or papagalitan kayo. How long were you doing the iFern business na nawala yung ganun na pagtrato sa inyo? Sa tansya ko, sir, more than a year. Pero ano siya, sir, nung una, sobrang dami talaga as in. Tapos siyempre, Puro rejection, Opo. puro rejection. Tapos, And did you think na, teka, hindi para sa atin tong negosyo na to kasi sobrang hirap? may ganun, sir. Pero siyempre, ang comparison ko nga po yung dati kong trabaho. Oo. Kumbaga, tinitimbang ko, sir, di hamak na mas mahirap pa rin dun sa dati kong trabaho. Okay, explain mo nga yung dati mong trabaho kung, paano siyang ganun kahirap. Ayun, yung umaga pa lang, sir, kailangan mong gumising ng minsan 2 to 3 hours ahead. Kasi Okay. from Rizal pa po, going to Pasig. No? Okay. So, kasi unpredictable Anong yung... oras yung call time mo dito sa construction site? 7, sir. 7. Yes, sir. So, kailangan 5 gising ka Yes, na. sir. Opo. Okay. Tapos, or bibiyahe. 4. Opo, mga ganun. Tapos yung biyahe palabas ng Taytay, gano'ng Yes, katagal sir. yun? Hanggang dito sa Pasig, 2 hours siguro, Opo, 1 and opo, a half. sir. Opo. Okay. Ganun siya, sir. So, kailangan mong makipagbakbakan pagising mo pa lang. Okay. Yung papasok ka lang, mukha ka nang pauwi. Ganun. Kasi kailangan mong sumabit sa jeep. Marami kasi, rush hour siya, di ba? Dun sa mga papasok, puno yung mga jeep, ganun. So, madalas habit, ganun. Tapos pagdating mo sa construction site, syempre alam nyo na, di ba, mainit, tapos minsan biglang uulan, di ba? Wala, hindi naman kontrolado yun. Yung pang specific trabaho ko nga, welding, no? So, technically, everyday akong maliligo ng baga, tapos yung itsura namin, di ba? Tapos ang daming pwedeng mangyari sa'yo, kumbaga, mga madelikado ba? Ganun, nag-grind ka, tumalsik yung bakal sa mata mo, di ba? Mabasag yung bala ng grinder, makuryente ka, mahulog So ka. parang buwis buhay. Yes, sir. Everyday may Buwis chance buhay. na uuwi kang injured Yes, sir. or hindi Opo. ka uuwi. Opo. Okay. Tapos magkano yung sahod mo? 500 po. 500. Okay. So yun yung worst moment. It was the start. Yes, sir. Etong like last year or two, na kanina nagkwekwento si Jelay, no? Nawalan siya ng mga tao, Yes, sir. under po yan sa inyo. So hindi yan yung worst moment para sa'yo. Yung mga nawala yung mga tao na inalagaan nyo. Hindi siya kasing worst nung nag-uumpisa kayo. Opo, sir. Pero kasama siya. Siguro number 2, sir. Number ganun po. 2 yun. Opo, number 2 siya. Kasi parang sa akin noon, mas worse siya. Kasi sir, parang, bigyan mo muna akong chance. Pa-explain ko muna sa'yo, di ba? Parang ganun, sir. This time, eto, sir, kung bakit second yung, kasama yung mga leaders, kung magkakaroon ng question, sir, ano yung second? Yun din po yung sagot ko, Yun yung sir. second worst. Yes, sir. Kasi Second worst siya. yung feeling naman, sir, na nandito na tayo, magkakasama Tama. na tayo, sir. Tama. Di ba? Parang ganun po. So, tapos wala, hindi rin. So yung second worst moment na nag-aalisan tong mga leader na Yes, sir. naka-Chedeng, Opo. naka-Mini Cooper, magkano yung Nakumita. kinikita nyo nun nung umaalis sila? Magkano per month? Nung nandito pa sila, sir? Hindi, ipaalis yung umalis na sila or confirm mo na umalis na, ganon. 300, sir, to 500,000. Per month. Opo. Ang Hindi, kinikita. sa name po yung sa akin po. Oo. Opo. So pag-combine kayong mag-asawa, mga magkano nung nag-aalisan sila na time? Mga 500 to 800, sir. Yun yung range. 500,000 to Yes, sir. 800,000 yung kinikita mo per month. Opo, ng Kahit combine. na nag-aalisan na yung Yes, mga sir. leader. Opo. Talagang second worst yun kasi wala namang kumikita ng 500,000 to 800,000 dito, no? Tingnan mo yan, second worst. Kumikita siya ng 500 to 800,000 pero umaalis yung mga leader na inalagaan nila. Tama? Tinulungan nila magka-Chedeng, tinulungan nila magka-Mini, tama? Inalalayan nila. So yung worst, kasi nga, binabastos kayo ng mga tao, wala ka pang kinikita na maganda sa iFern, tapos binabastos ka pa, di ba?
Di magpabugbog ka na lang dun sa welding rod, saka sa mga bakal for 500. Di ba? But ikaw na nagsabi, mas okay pa rin yung iFern, no, kahit na may mga ganon, binastos ka at all, versus yung buwis buhay mong trabaho for Yes, sir. 500. Opo. Tama? Kasi yun yung kailangan nyo isipin eh. When you're working, everyday, sure yung sahod mo. Pero everyday, mababa yung sahod mo. Tama. Tama? Dito sa iPern, pag nag-uumpisa ka pa, no, hindi ka pa galing, hindi ka pa marunong, meaning hindi ka pa marunong pumili kung sino ang kakausapin mo, hindi ka pa marunong pumili or mag-decide kung paano mo kakausapin, paano mo kukumbinsihin. Tama? Hindi ka humingi ng tulong sa upline mo para samahan ka. Yung itsura mo nung araw na nakipag-usap ka, hindi kaaya-aya yung itsura mo para mag-alok ng negosyo or mag-alok ng produkto. Tama? So you will make many mistakes when you start. Pero kung tumama ka, kung nakabenta ka, mas malaki naman yung kikitain mo kesa dun sa sahod na mababa na araw-araw. Okay? And yung mga negosyante, pag nag-uumpisa, alam namin na 1 taon, 2 taon, 3 taon lugi. You need to understand from 2012 to 2016 na first 5 years ni iFern, 12, 13, 14, 15, 16. First 5 years ni iFern, lugi ng 190 million. Okay? Dahil mayaman yung mother company si Ferncy, kaya kayang pondohan yung lugi ni iFern. And yung promise ko sa mga leader, hanggang hindi kayo kumikita sa iFern, hindi ko kayo bibitawan, hindi ko titigilan ng pagtulong sa inyo. And I've made that promise. No? Okay, so meron pa bang ano? So first is yung binabastos kayo, second yung nag-alisan yung mga leader. Meron pa bang third na worst moment sa history ni Ken Quiere sa iFern? Yung sir, yung sa boss ko, yung na-experience ko. Kwento mo yon. Inalok niya yung boss niya sa construction, yung contractor. Sige, kwento mo yun. Yung may-ari nung company, di ba, as a construction worker, may owner nung company. Nung good thing naman, naging part siya, naging member siya. No? So siguro, syempre, nandun yung pagtingin niya dahil former tauhan niya lang ako, trabahador eh, di ba? So one time, ipipresent, ganun. Tapos kinat niya ako, di ba? Tapos pinaalis kami dun sa table, dun kami sa gilid, di ba? Dun kami sa gilid mag-asawa. Tapos ang nag-present na sina upline Alex, kasi kami yung magkakasama noon, di ba? So kaya siya masakit sa akin nung time na yun kasi nag-ready ko eh, no? Yung tipong syempre, parang dati mong boss, ngayon business partner mo eh, di ba? Parang lahat ng susuotin ko, naka-ready na siya, umaga pa lang, actually gabi pa lang, di ba? Lahat nung needed na kakailanganin ko, yung mga materials natin pag nagpe-present, naka-ready na siya lahat, no? Tapos that time, di ko na maalala kung may yaya na ba kami o ano. Kasama namin yung panganay namin na si Kendra, no? Tapos biglang ganun, di ba? Excited ka eh. Game ka eh, di ba? So kasi yun nga, tapos pinaalis kami dun sa table, no? Tapos yun, kaming mag-asawa na titiri-eyed kami kasi alam namin yung ginawa naming preparation and all, no? So tapos biglang ganun nga yung nangyari. Tapos kasama nga namin yung baby. Tapos tinatak naming mag-asawa yun na hindi na siya may experience ng anak namin. Parang ganun, no? Tinatak namin siya. Parang from negative, dinivert namin siya into positive na mas maging motivation namin na mas aralin mo yung negosyo, di ba? O mas galingan pa, mas bilisan pa, parang ganun po. Yun sa sir, yun yung siguro third. Itong pinapakita niya, this is the bakal, no? Gumawa sila ng video, yung story ni Ken and Rain. And I think maybe we can give the link, no, para mamaya pwede nilang i-search kung YouTube ba to or Facebook, no. Ipakita natin yung image na yan para mamaya pwede nilang i-search, no. So yung kumusta naman yung boss mo dati? Mas mayaman ka na ba sa kanya? Buhay pa ba siya? Sarado na ba yung kumpanya niya? Bukas pa naman po siguro yung company. Hindi rin po ako ganun kakasigurado. And siguro... Kasi nung dating kwento nila sa akin na mangiyak-iyak sila, tapos sabi ko, sino ba yung boss mo? Mayaman ba yan? Ano ba kotse niyan? Yung kotse na kwento niya sa akin, wag na natin sabihin kung ano. Mas mayaman na, mas mayabang na yung kotse nila. Kasi Japanese car lang yung kotse niya eh. Ito, Mercedes, Mini Cooper na bumubukas ang bubong, no? Convertible, at Porsche Cayenne. No? Only 3 Porsche in iPern, and ito yung pinakamahal, 9 million to. Okay? So sa kotse pa lang, panalo na. Sa relo, that time kasi, sabi ko, tangin na, sino ba yung boss mo? Chinek ko sa IG. Yung relo na suot ni Ken, saka yung relo na suot ni tignan nyo nga to, ginto na may diamond. Diba? 2.8 million yan. Diba? Dito rin. Diba?
2.8 million yan. Eh, yung relo ng boss niya wala, Rolex lang nakachipan, yung tag 500,000. So, feeling ko mas mayaman, feeling ko lang. Pero pag sa pagkalabanan ng social media, feeling ko mas mayaman ka pa rin. Kaya, tali mo na ng picture yung IG mo para pag sinearch siya Ken Kere, sabi niya, shit, ang yaman na ni Ken. Okay? So, those are the worst moment. Ano yung best moment mo dito sa iFern? Ayun sir, nung nagkaroon po ako ng Honda Civic sir. The next start. Kasi, yung unang kotse mo yun, Opo, first car in your life. Yes sir, Okay. opo, first car. Kasi Okay. yun nga po, nag-sharing na rin po ako sa kanila kanina na naging mahilig ako sa sasakyan kasi si Erpat nga po, driver siya. Okay. So, parang nung naging construction worker, parang imposible na yung makabili ko nung, sabi ko nga kanina, kahit yung P2 sir nung gulong parang imposible kong mabili no? So, nung nagkaroon ako ng sasakyan, sobrang happy ko siya sir. Kasi Okay. bata ako, ngangarap ako, pipikit akong ganun. Kuwari, dadrive Tapos ngayon yung dinadrive mo, hindi na kailangan ni cambio. Yes sir. Ha? Gas na lang, saka brake. Opo. So, yun po, sir. Nung nagkaroon Okay. po ng So that's the first moment Mhm. na memorable. What's the second? yun, sir, yung nagkaroon ako, sir, ng ibang level na ng sasakyan, which is So luxury puro car. kotse yung ano. So ano yung second na parang most memorable after the first na Civic? Ano yung second na memorable sa'yo? Yung Cayenne, sir. Yung Cayenne? Yes, sir. Opo. So nalagpasan mo yung Chedeng parang wala lang. Hindi, sir. Kasi nung tinimbang ko sila, sir, mas si Cayenne po Siyempre, talaga. Tsaka yung birthday Chedeng mo ko. parang 3-4 na million lang yun. Ito 9 million. Yes, sir. Opo. Okay. So ano yung first? First po na Hindi, kasi sa mo, first is the Civic. Civic, yes, sir. Second is the Porsche. Ano yung third na most memorable moment for you? Yung sir, yung hindi ko na pinoproblema, sir, yung pambili ng diaper, yung gatas, okay. yung ganun, sir, na part. Okay. So Yung before, that's your biggest problem. Yes, sir. no? Opo. Okay. Yung mga Actually, kapag-provide. nung natatandaan ko yung kwento nila, na yung kapatid nila yung in-interview ka na si Jelay, no, palaging sila yung lumalapit kay Jelay para mangutang pambili ng gatas, pambili ng diaper. Tapos, naramdaman daw ni Jelay na successful na sila sa iFern kasi hindi na daw nangungutang for diaper and for gatas, which ito yung moment na kinikwento mo. Yes, Okay? sir. Opo. So, ganun yung thinking natin, no? When you join iFern, you start to do the business, you will solve small problems first. Hindi mo sabihin, tangin na 3 buwan na ako, ba't wala pa rin akong Chedeng? Diba? Solve mo muna yung bayad sa kuryente. Solve mo muna yung gatas. Solve mo muna yung diaper. No? The Chedeng will come later. The Mercedes will come later. Saka, bago ka mag-Chedeng, bago ka mag-Rolex, bago ka lumipat sa malaking bahay, Jordan muna. Diba? May mga clubs tayo step by step Yung maliit na club or yung mas mura na club will help you to get into the bigger or the more expensive clubs. Okay, thank you. Palakpakan natin si Ken. Thank you po, Sir Congratulations, Ken, on all of your success. Sir, okay lang ba selfie po? Halika, go. Ano mo, dalawa-dalawang phone. Ha? Oo, nasa Zoom yung isa daw, ha? Ano mo, nasa bulsa niya pero nagsuzoom. So, hawak mo parehong iPhone. Ha? Dalawa iPhone, ha? Welder, dalawang iPhone. Okay, so mag-award tayo ulit. Meron na bang gusto umuwi? Pagka gusto nyo na umuwi, daan lang kayo sa kahera, magbayad muna kayo. Kasi kung hindi nyo dadagdagan yung puhunan nyo dito, hindi nyo dadagdagan yung account ninyo, or yung bisita ninyo, hindi nyo kukumbinsi na sumali dito, yes, maybe you learned. But what is your result today? No? Yung mga negosyante like me, every day we are counting results. No? Kailangan may resulta tayo. No? Hindi kami raketera na meron ngayon, bukas wala. Hindi kami ganon. No? Kasi when you're building a business, parang construction yan. Every day dapat may nadadagdag na hollow block. Tama? Every day may nadadagdag na bakal para madagdagan yung pundasyon. Every day dapat may resulta. Hindi pwedeng nagkwentuhan kami. Tapos next week daw magkwentuhan kami ulit. No? Kasi mababayad mo ba sa tindahan yung kwentuhan? Hindi. Resulta yung kailangan natin. Okay, so March 9 to. Okay, so let's award the March 9. No, itong March 9 awardee natin, ano lang siya, 5.5 months lang po siya sa iFern. Okay? Last year, September, sumali sila. After niya sumali, 2 weeks later, nanganak siya.
So hindi siya nakapagtrabaho noong September, October. I don't know kung kailan sila nag-start, no? But ano po siya, she's part of the million glowers, no? Of Madam Kim. And we've always believed, no, that the online sellers, the resellers, they're one of the most hardworking people on earth. No, more hardworking than networkers. And at the same time, kung hindi sila mamumuhunan, wala silang ibebenta. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, mas maganda ang networking sa online selling, reselling, mas maganda rin to sa franchising. Kasi ang networking, mamumuhunan ka lang sa sarili mo, bibili ka ng ibebenta mo kung gusto mo lang mag-buy and sell ng produkto. Pag nag-invite ka ng business partners, sasali sila sa ilalim mo, yung ibabayad nila, puhunan nila yon. Pero parang franchise na yon sa ilalim mo na ibang namuhunan pero commissioner ka. Samantalang sa franchising, itong kukunin ko or babawing ko na second floor ng Jollibee at Greenwich, no? Itong gumagamit itong building, 150 branches ang franchise po nila, 130 na Jollibee at 20 na Greenwich, Red Ribbon at what's the other one? Mang Inasal. Okay? In total, 150 branches yung franchise nila. And sila yung namuhunan sa bawat branch. Ang laman nitong third floor, fourth floor, fifth floor, accounting office. Kasi para ma-accounting mo yung 150 branches, kaya puro accountant yung nandyan. Okay? Ganun level. So para kumita sila ng billion or daan milyon, mamumuhunan din sila ng billion or daan milyon. Kasi 150 branch eh. Samantalang dito, yung mga leaders na magsasalita dito sa inyo, sigurado yan, meron silang 150 na downline. Na yung effort nun kumikita sila pero hindi sila ang namuhunan nun. Yung mga nanalo dito, di ba, sabi nga ni Cecil Rances, family package, tapos yung classmate ni Buddy sa Australia nagpadala ng pera, namuhunan yon para sa negosyo nila. Pero lahat ng galaw nila, mangungumisyon si Cecil at si Buddy. Samantala nga meron ng sa buhay ninyo, consumption. Dito sa iFern Commission, sa mga buhay nyo, consumption. Okay? So ito, no, tatawagin po natin, because no, they're open-minded, that's why they're successful in their online selling business and their beauty business. But, no, because they're open to opportunity, dinagdag pa rin nila yung iFern business sa negosyo nila. So let me welcome, no, the March 9 winner of the Sales Superstar Award, Miss Donica Aguas. Hello, sir. Thank you. May poster ba? So, ayan na, lumabas na. Hindi bale, bagong panganak ka lang. Explain mo lang sa kanila, bagong panganak lang ako, babalik din siya dyan. Ayan yung before siya nabuntis dyan. Okay, so was it a surprise, no, when you won this award? Yes, sir. Kasi yung mga nakikita ko, yung mga top of the top. So, nakikita mo kasi mga top earner, Yes. no? You didn't realize na somebody new like you Yes. can win it, no? So that's why you're an inspiration to a lot of people. Yes. Kasi, di ba, September 30 ka nag-join, Yes, sir. tama? Opo. Meron dito, mga iba, 30 years na nga eh. Hindi pa rin kumikita sa iFern. Ngayon pa lang nagigising. Di ba? Kaya po sabi ko nga, there's an equal chance for everybody here. Yun yung tatandaan nyo sa sinabi ni Donica. There's an equal chance for everybody here. If we will compare to the online and the beauty products business, parang ano yung difference ni iFern versus yung mga pinanggalingan mo or yung other business na ginagawa mo ngayon? To be honest, malaki po talaga yung kita dito. Yes. And isang beses ka lang maglalabas. Yes. Kaya, Yung doon sa inyo araw-araw, no? Opo. Kung wala kang binili, wala kang ibebenta, no? Doon dito sa iFern, yung mga ilalim mo pag bumili, may commission ka, hindi ka namuhunan doon. Yes. Tama? Opo. Yun yung tatandaan nyo sa negosyo niya, pwedeng nakabenta siya ng 30 million Yes. in 1 month, pero siya yung naglabas muna ng 30 million para may bibilihin yung mga downline niya. Kasi bawal dumiretsyong bumili ang downline niya sa opisina.
dadaan sa kanya. So kung wala siyang binili, wala siyang ibebenta. Samantalang sa iFern, nagpa-member ka 7 years ago. Yes. Tama? Nagpa-member ka 12 years ago, tapos may bumibili sa ilalim mo, commissioner ka pa rin. Yes. 'Di ba? Ibang-iba sa mga konsumisyon sa buhay mo. And add ko lang, sir, sabi Yes. ko nga, sa ibang brand na Oo. 20 million na yung pinurchase mo, Oo. ni fruit basket, magpas ka wala. Ay, Pero dito, Sino ba sila? grabe. Ilaglag natin sa balcony. 20 million daw yung binili ni fruit basket. Wala. Totoo yun, sir. OA. Pero dito, Pa-deport sobrang na natin generous. yan, joke. Pero dito, sobrang generous, sobra. Yes. Well, just to share, that's the difference between somebody who want to be rich and somebody who want other people like you to be rich. Okay? Iba talaga kami magpatakbo kasi iba yung layunin namin. No? If you will look at the vision of Fern to iFern, ang vision po namin, sharing prosperity through entrepreneurship. In Tagalog, magpayaman ng ibang tao sa pagnenegosyo. Okay? Samantalang other companies, the vision to be the number one. Beauty, whatever, ganyan. To be the number one, this and that. No? Baka mabash tayo dyan. Okay, are you ready? Yes, yes, Okay. yes. Boss Ken, nagbibideo ka ba o gusto mong samahan si Mrs. dito? Halika na. Halika. Huwag ka na shy type dyan. Oo, shy type yung mister niya eh. Ayan na, hihilahin na ng mga upline. Ay. Bubuhatin nila yung upuan mo. Alam mo, dito, ganon. Iba kami dito. Pag hindi ka tumayo, bubuhatin nila yung upuan mo. It's very supportive naman. Yan. Yan ang mister na supportive talaga. Yung tutulungan ka sa puhunan, tutulungan ka sa event. Tama, lahat ng bagay. Kita ko naman tumutulong si boss. Okay. So are we ready? Yes, sir. Okay. Baka sobrang dami daw yung pera. I-support na lang daw sa likod. Are you ready? Okay, picture na natin kahit na, compare sa negosyo mo, maliit lang to. Pero, pampasaya. Yes, super nakaka-happy. So, congratulations. Thank you. Gusto nyo pa? Baka naboboard na kayo sa pagbibilang. Alam mo, pinapractice ko lang kayo. Kasi imposible ang yumaman ka kung hindi ka sanay magbilang ng milyon. Di ba? Kaya huwag kang mapagod kahit na paulit-ulit. 29 million, 30 million. Kasi for the first time ng buhay mo, nagbibilang ka ng up to 30 million. Tama? Dati 30 centavos lang. Okay, so on March 10, we have one winner. March 11, we have two winners. So, March 10, no, we have one winner. Ang ganda ng storya nito. Dati po siyang Yakult lady. Ha? Yung lola niya, Yakult lady rin. Okay, so yun yung minana niyang negosyo. Yung mahirap at mababang kita. Buti, iniba na niya ang landas ng angkan nila. Ha? Hindi na Yakult binebenta niya. Maliit pa rin yung bote pero malaking kitaan. Hindi piso-piso. Ha? Okay, so let's call to the stage, no, Jessica Sibunal. Okay, so she's a sales superstar, no, for March 10 with 329,500 in sales. Tangin na, ilang truck ng Yakult yan? Diba? Kasi diba yung everyday pag lumabas kang ganon, gano'n kuha ang microphone. Yan, pag lumabas ka everyday, yung isang ganyan, magkano yun? Ano po, Sir Tom? Mga 300 pieces po. Okay, magkano per piece?
Nung una po, Sir Tom, 8 pesos siya. Okay. Ngayon po, 12 pesos na daw po 12 yung pesos. benta. Hindi, yung huling araw na nagbenta ka, magkano? 10 pesos? 10 pesos na po. So, 3,000 per day. Apo. No? Yung labas mo sa initan ka ng araw to sell 3,000. Magkano tubo mo dun sa 10 pesos per bottle? Sir Tom, piso lang talaga yung sa amin. Wow, so 300 a day. lang Ha? sa akin. Yung 3,000, to tatandaan nyo ha, 3,000, 2007 napunta sa kumpanya. Ang napunta sa kanya, 300. Di ba? Yung isang bote ng Ferndy, na kasing laki lang ng Yakult, magkano yung puhunan ninyo sa Ferndy 60s? 500. Magkano ang bentahan? 780. 780. Tinan mo, ganun lang kalaki. Sa kanya, 300 bote. Tama? 300 bote ng Yakult yun to earn 300. Dito, 1 bottle, 280. Di pa kailangan ilagay sa yelo. Yes po, Diba? Sir Tom. Pwedeng lagay mo lang dyan sa coat mo, di Dito ba? na. Oo. Sa bulsa na lang, 10 Sir. bote, di ba? Magkano na yon? 3,000 na. Okay? So anyway, no, congratulations for your 300,000 in sales. So, just to explain ha, talaga ang mechanics natin pang 1 awardee lang. No? Nung nakita namin na 300,000 rin yung benta, that's why nagdagdag kami, no, ng additional extra prize. Congratulations. Do you want to take that picture? Okay. Last na to. Ito ba yung nabigyan ko na to nung isang araw? Ha? Reenactment ba to? Or second time na niya manalo? Second time. Grabe. Okay, pero nandito pa ba? Si Jack nandito pa? Nandito pa si Jack? O, tawagin mo natin si Jack kasi kanina hindi namin alam, dalawa pala yung envelope niya, hindi pa namin napagsabay. Okay, so ito po kapatid po ni Melanie Sumalinog, no? So yung ate, presidential director, yung kapatid, presidential director rin. So hindi natin siya interviewin kasi nanggaling na siya dito kanina. Kailangan lang niya makuha yung pera kasi aalis na sila, magde-date na sila ni Mrs. Okay. Yes, of course. So very quickly, no, kanina Jack, sige kunin mo yung mic. Kanina Jack, 'di ba, parang yung nanalo ka kasi nanggaling sa iba-ibang pay-in 'yon, no, iba-ibang grupo. Ito, ganon din ba 'to? Iba-ibang grupo o isang grupo lang tong magkano yung award niya? Pabalik nga yung poster. 528. Ah, grabe. 514, sir. 514,000. Grabe, 514. Ano yung pinanggalingan niya itong 514,000? Ano, sir, isang tao, tapos, siya, negosyante, may-ari ng 13 gasoline station. 13 na tas gasoline station. may building sa Ipapasara Montalban. rin ba natin yan? Katulad ng kila Ramses. Tapos may building din siya, sir, sa Montalban. Okay. Tapos sila yung pang-third sa team namin, sir, na magtatayo ng business hub sa Montalban. Okay. So ito pakinggan nyo mabuti. Itong sumali with the 514,000, no? Merong 13 na gasolinahan, merong building, no? Tama? Kayo, wala nga kayong kotse. Wala nga kayong pambili ng gasolina. At mas lalo kayong walang building. Tama? Kung pinagdududahan nyo kami, tangina kami yung dapat magduda sa inyo.
Anong pinagagawa nyo dito? You know, one thing about business people, katulad nung last na winner natin si Donica, they understand business, they understand opportunity, and they understand very much credibility. Alam nila kung paano or gaano kahirap magkaroon ng pangalan. Kasi dekada para gumawa ng pangalan, isang pagkakamali lang sira yung pangalan mo. Tama? So kami ni Mrs., you know, every day when we do something, no, we make sure na makakatulong to sa kredibilidad namin sa dekada na pinundar namin na pangalan. Na hindi kami gagawa ng makakasira sa pangalan namin. Okay? Even when Madam decided na magtatayo siya ng Kim's Diary, yun din yung sabi ko. Gagawin natin to by the book, ng tama, no? Don't cut corners, don't make mistakes, because yung reputasyon mo na napakaganda, nakakabit sa reputasyon ko, kung nagkamali ka, mahihila rin yung pangalan ko. Kung maganda yung ginawa mo, dagdag yan sa pangalan ko. No? So the both of us are creating excellence, creating success. Tama? That's why, you know, we are invited to events in Malacanang. No? That's why we are invited to events of Go Negosyo. And I tell you, that's why we were invited if we're interested to sponsor Go Negosyo. You need to be invited. You cannot say, gusto ko mag-sponsor. You need to be invited. Do you want to be a Go Negosyo partner to help people, no, and share more prosperity, no, teach about entrepreneurship? Okay? So, congratulations, no, on your new business partner. It's because of the credibility that you have, no, the way you look, the way you talk, yung success ni Alex at ni Melay, no, yung success nung iFern, no? And of course, si Mrs. mo kasama sa iFern Mini Lady, no? So, you're building on success na ang layo nyo na compared to nung una kitang nakilala. So, congratulations on your second, no, Sales Superstar Award. And mahaba pa yung March. I look forward to more awards going to you. Thank you. Congratulations. Meron pa ba akong interview? So, meron tayong interviewin, sakto, no, awardee rin siya. So, tawagin na natin. Ito ang favorite niyang qualification. Siya po yung nanay ni SAPAR Presidential Director and $1 Million Club, Reyma Dia Jacinto. Okay? So, SAPAR Presidential Director herself, you know, $1 Million Club member. 2 times na po namin nakasama sa London, no, sa Kensington Palace. Let's call to the stage, no, SAPAR Presidential Director, Daisy Masongsong Reyes. And she's one of the awardees, no? Pakita rin natin yung poster. Grabe, may iyak naman kami sa music mo. Okay, so Daisy is on a 3rd place, no? Or 2nd place. Yeah, she's on 3rd place with 441,000 in sales. Kuha ka ng microphone. Okay, so Daisy, let's start off with your age, no? Because you're not shy to say it. Para to inspire, no, the old-looking people in front of us. Okay. Ako po ay kakadibo lang, joke. 58 years old na po ako. Okay. So in 2 years, senior ka na. Opo. So, kailan ka sumali sa iFern at what age ka sumali sa iFern? Yes, I joined iFern at the age of 51 po ako. And it was July 11, 2016. Okay. Opo, yun. So 51 ka na noon? 51, sir. And that time, ano yung trabaho mo? So I was working po in the city government of Calapan as administrative officer po sa HR department po ako. Okay. Ilan taon ka na doon sa City Government of Calapan? 18 and a half years po ako 18 nag-work. 18 and a half years. Apo. Tapos Bukod pa yung magkano yung sweldo mo private nun? ko, sir. Magkano yung sweldo mo nun? I was earning 40,000. 40,000. Apo. Tapos nakasama ka sa iFly Australia. Yes po. Tapos hindi na kita tinigilan. Sinabi ko, mag-resign ka na, mag-resign ka na, mag-resign ka na. Kung hindi kita papauwi ng Pilipinas. Exactly. So, I declare, ako po lagi ko sinasabi dun sa, every time na may talk po ako sinasabi ko, I declared my Independence Day last October 31, 2017. So, nag-work po ako as part-timer po for 15 months.
Oh, parang ang tagal po ngayon kung mag-i-decide ka. Kasi that time po talaga, tuloy ko na ba, sir, yung Yes, kwento? yes, yes. Kasi that time po, na nagsisimula po kami, sabi ko nga, kung may tatanungin sa akin si sir na, ano yung pinakamahirap na ginawa ko sa iFern is, yung isang walang alam sa networking, talagang nagsimula ng walang kaalam-alam, together with my husband. And kaya lang po talaga bumilis yung results, even po yung testimonies po talaga ni husband ko, talaga po yung nagpatotoo sa ganda po ng products. And that time na ginagawa po namin sa iFern, palibasa wala po akong alam, si Aprema po yung direct upline ko, even my other uplines, nandito po sa Manila. I'm from the province. So, ang isang kagaya ko na nagsimula nga na 51, no, na walang kaalam-alam sa networking, napakahirap po talaga nung para sa akin. Pero bumilis dahil kami po mismo ang naging produkto ng products po natin. Okay. So, ayun, tuloy ko lang. Nung ginagawa ko po si iFern, kaya kanina sabi ko, ano kayong pinasasabihin ko kay sir yung pinaka-worst? Para sa akin, hindi ko namang masabing worst. Kasi, noong time na nakilala ko si iFern at Days of 51, nung nag-decide po talaga ako na mag-join sa iFern, palibasa 51 na po tayo, or I'm on my 50s, hindi na po talaga ako nahirapan mag-decide to start a business na kailangan ko magsimula talaga sa isang medyo malaking puhunan. Tanungin nyo magkano po yung nakamalaking puhunan? Is 247,690 po lang. And I earned 77 million in a span of 7 years. So, hindi ko talaga makonsider yung hirap, hindi ko talaga, wala akong masabi no worse. Kasi for me, I would rather na lang siguro, sir, yung sabihin na lang yung what is the happiest. Kasi for me, marami naman akong worst na naranasan sa buhay ko before I met iFern. Pero nung naranasan ko yon, na-stress din, may parang konti. Pero nung dumating sa buhay ko yung mga, ayoko masabing worst, it's challenges. It's part of the process. Kailangan ko pagdaanan. Marami na talaga po akong pinagdaanan. Ayoko nang himay-himayin. Pero yung ups and downs, lahat ng challenges, alam nyo, kinonsider ko siya talaga as part of my success. So, hindi po naging mabigat. Wala akong masabi talaga na talagang worse. Kundi I would rather na lang remember this, that would be the happiest days na ginawa ko sa buhay ko. Nag-decide ako mag-join kay iFern. Hey, thank you. Very well explained. Actually, wala akong planong tanungin ka kung ano yung worst sa Kaya nga, sir. No? Tinuloy ko. Pero sinagot mo na rin. Opo, no? kasi The important part for me kasi is you were 51 when you decided na mag-change career ka. No? Tama. And then after 7 years at the age of 58, she earned how many? 77? 77 plus 77 na po. million. No? Na sinabi ko nga kanina, in 6 years, you earn 1 million kung minimum wage ka. Yes. Even kung at her salary na 40,000, no? That's only that's 480,000 per year. So 2 years, 1 million. Panalong-panalo pa rin yung 77 million. Yes, sir. And you know, everybody here who is 58 years old, I'm sure siya yung mas maganda compared sa inyo kasi yung pera talaga nakakaganda talaga. Exactly. Opo, even Tingnan mo, yan, mas kang bata ngayon compared doon na sa Kalapan Opo, ka. mukhang, diba? Halatang stress. So, yun po. Ayan. Ako po, yun. So ano yan, 51 years old ka dyan? Hindi pa, sir. 48, No, 49. tignan mo, 38 yan. Dito, 58, di ba? 58 na. Di ba? Mas bata Sinabi po ng ba? iFern, nakakaganda eh. Tama Kasi po, ang sir. beauty product namin, pera. Yes, sir. Okay, are you ready? Ready? Yes, sir. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, 10 million. Sir, pwedeng i-share ko lang kung bakit ako nagkaroon ng Kala sales ko na i-share ganito. mo, ibabato mong Opo. Alam Umasa nyo, rin sila eh. Opo, sir. Kwento ko lang, alam nyo, yung significance po talaga nung, ito, sobra. Alam nyo po kung bakit nag-pay in yung tao na to. Gusto nyo malaman? Okay. Meron po kami na member from Mindoro na nagkaroon po ng inflammation of the
bituka, intestines. May parang bukol, tapos sobrang in pain po talaga yung teacher. Noong time na dinala po ako nung aking leader, wala nga lang, kaya ako nang nag-pay nito. Sabi ko sa kanya, mag-try ka ng products. I-mega dose mo. That time, kumuha ng reseller. Nag-take po siya ng 3 months, mega dose. 555, 2222 milka. Nung isang araw, pumunta siya, nirefer ko na sa Cardinal Santos. Sabi ko sa kanya, pustahan tayo, wala kang sakit. Nilalabanan ko ng pustahan, 49,000 yung lab exam niya, babayaran niya. Hindi siya lumaban. Sa sarili niya mismo, takot siya. Pero God is so good, I tell you. In endoscopy, colonoscopy, 2 days ago. Alam nyo, ang liit ng polyps, inalis. Very clear ang results. Ang linis ng bituka. Nangingilabot ako. Alam mo, naiiyak. Nagkusa na siyang magdagdag ng 4 premium business package nung isang araw. Nangilabot talaga. So, wala na po talagang duda when it comes to product. So, yun po yun. Nangingilabot ako. Yan, yun po, sir. Kaya, itong PIN ito mas pinaka-memorable para sa akin. Thank you, sir. May picture na ba tayo? Wala pa? Yeah. Congratulations, palakpakan natin si Daisy, no? If a 51-year-old, no, can change career and now at the age of 58, no, continually earning, no? So kung kaya niya, kayang-kaya niyo rin. So we have one more award. Okay, so we have one more award, no? But bago natin tawagin tong awardee, I have somebody to interview, no? Lumabas na yung interviewin ko, kaya i-award ko na lang muna to. Tatawain ko na sana si Marvin, biglang lumabas eh. Okay, tawagin na muna natin tong... Ay, bumalik na siya. Okay, ito nakilala lang namin sa maboboteng usapan, no? Kasi kaya pa o gusto na umuwi? Hindi pa kinikwento yung negosyo. Pag alis ko, magkikwento pa ng negosyo kung paano kayo yayaman. Gusto nyo pa ba? Okay, so anyway, what I'm showing right now is the proof, no? The proof of our business. And sometimes, well, actually not sometimes, no? For smart people, no? Iba yung smart sa intelligent, ha? For smart people, the proof is more important than how. Okay? For the intelligent people, important sa kanila yung how. Paano? Explain mo sa akin. Paano kung magkamali? Paano kung nalugi? Paano kung walang makausap? Paano pang walang mabentahan? So yung mga intelligent, mahirap siyang payamanin. The smart people, nakita niya yung, shit, ito yung resulta, ito yung nangyayari, no? Alas 9:30 na ng gabi yung presidente, kausap pa rin kami. Okay? And I've been doing this, no, since 2005. Okay? 2005, I'm 55 years old. Why do I do this? As I said, I'm not here because I'm gonna earn money from you. I'm here because it's my passion to help people, to teach people, and to create millionaires. Okay? So, this person, you know, very close and near and dear to our hearts kasi yung misis niya, Vice President ng Mini Ladies. At sila mismo nakilala namin sa mabuboteng usapan. Kasi yung best friend ni Mrs., no, tour guide, no, at reseller po namin sa Europe, no. Nakilala ko siya, meron akong binibili ng luxury goods, no, dito sa Pilipinas. Tapos nung kukunin namin yung unang world branding, no, for Fernsea in 2016, sa kanya ko nagtanong, sabi ko pupunta kami ng UK, saka gusto kong i-tour, no, sa France, sa Italy, si Mrs. Sabi ko, may kakilala ka bang tour guide? Kasi gusto ko mag-private tour. Ayaw ko sumama dun sa mga tour na maraming tao. Gusto ko kami lang dalawa ni Madam. Sakto, tong nakilala ko ng reseller, meron siyang best friend, no, sa Italy na tour guide yung negosyo. No? May sarili din silang Mercedes na sasakyan. So, pinakilala kami doon
Tapos nag-tour nga kami, 3 linggo kami ni Madam sa France, sa UK, sa Switzerland, sa London, no, sa Italy. So umikot kami 3 linggo. And then, when we came back, no, this friend of ours came to the Philippines in January, birthday niya, no, nagkaayayaan na mag-inuman. Nakilala namin tong mag-asawa na to, no. Si Mrs. nga is now iFern mini lady, no, na dati pong kanan kamay ni Senator Tito Soto, no, our used to be Senate President. Now itong mister niya, dati pong nurse. Nung nakilala namin, jobless siya. Kasi kakaresign niya lang sa trabaho niya at nag-iisip siya kung saan siya papasok. No? And, to cut a long story short, no, I invited him to the event. No, pumunta po siya ng event. Tapos nagtatanong, meron bang taga Batangas? Walang taga Batangas na member sa iFern. Taga Batangas siya. Sabi niya, shit. Ito na yung opportunity ko na maging hari ng Batangas. Kaya let's call, no, ang pinakaunang Ginoong Tanawan at $1 Million Club and SAFAR Presidential Director Marvin Casino. Ay, fantastic morning po, Sir Okay, Tom. Marvin, ilang taon ka na sa iFern? 7 years. 7 years. Okay, so when you started, what age were you? 32. 32. Tapos that time, buntis si Kit, no? Yes po. So ngayon, ilang taon na yung anak nyo? 6 years old. 6 years old. Okay. So magkano yung prize money mo nung nanalo ka ng Ginoong Tanawan? 120,000 po. 120,000. So kanino napunta yung 120,000? Si Kit na ba jowa mo o iba ang jowa mo nun? Break po kami noon. Nag-break kayo nun. So iba yung nakinabang nung 120,000. Barangay po yung nakinabang. Barangay yung nakinabang. Bakit silang namuhunan sa'yo? 80% po sa project sa barangay, then 20% Okay. po sa akin. So 24,000 lang yung napunta sa'yo. Ang ina, no? Grabe pala sila mangumisyon. Diba? Ikaw yung rumampa-rampa doon. Tapos 20% lang yung napunta sa'yo. Buti pa sa iPern, ang tax 12% lang. Diba? Withholding. Okay. So, itong 30,000 na napanood ni Kit kanina, ilan percent yung mapupunta sa'yo? Sa kanya po yung 100%. Okay. So at least nag-improve na, no, from the barangay. Okay. So may ibang batas kasi Senado yung bahay nyo, no? Dati barangay ka lang. Okay. So siguro, what you can give, the audience is what is your number 1 or number 2 tip, no, to become successful here in iFern? Kasi nga, when you started 32 years old, no, ang background mo, nurse, di ba? Tapos that time, you resigned from your job, no? And then you met us, no? And then I don't know if you're always been open to business or kasi na-meet mo kami, nilasing ka ni Madam. Kasi si Mrs., bihasa yan sa inuman. Pag nakita niyang lasing na lahat, yung asin susuka na lahat, di na kaya. Waiter, 2 bote pa. Tapos yung bote namin, di beer, Johnny Walker. Yung hard kami. Hindi kami, yung beer pang mahirap lang yun. Nakakalaki ng tiyan yun. Tingnan mo, wala akong tiyan. Di ba? Hard kami. Nakita niya lasing na lahat, sumusuka na. Sabi niya, waiter, 2 bote. Di ba? Walang uuwi pag hindi naubos ng bote na to. Kasi pag pumasok kami, 2 paa, dapat paglabas, 4. No? Kailangan gumagapang. Tapos habang kinukuha ko yung kotse, si Madam, lasing na lasing, ang tagal naman nung kotse. Yung kotse mo, magkano? Bibilin ko. Lahat ng kotse na dumaan, gusto niya bilhin. So anyway, coming in as somebody who used to be a nurse, no, yung wife mo, nagtatrabaho kay Senate President, wala kang experience, what is your tip for them, no, to become successful like you? Magkano na yung total na kinita mo in iFern? Bali, under my name, 87 million. 87 million, 7 years. Yes po. Okay, 87 million. Kay Kit? 20 million. 20 million. Okay, so 107 million in 7 years. No experience. Okay. So anong advice mo sa kanila? Yan, ang advice ko lang sa inyong lahat, tandaan po ninyo, sa nangyari po sa amin, di ba? Sa isang inuman, doon po nabago yung buhay po namin. Always remember na there's no such thing as an accident.
lahat po na nangyayari, for example, kayo po mga naandito na members na at mga non-members, lahat po yan ay may reason. Connected po yung mga stars po natin. Kaya naman, yung connection na yon, yung po yung i-workout po natin. Wag na wag po kayong lalabas ng mezzanine na to, ng pintuan na yan, especially sa mga hindi pa members, na wala kayong bit-bit na mga packages. Kasi nga, like nangyari sa amin, di ba? Na hindi po namin akalain, di ba? Sa isang mabubuting usapan, doon po nagbago yung buhay po namin at buhay ng mga tao under Gilas family. Okay? Tandaan po, connected po yung lahat. Then again, nung umattend po ako nung event, na-invite po kami, ako lang po mag-isa po yung pumunta. Di ba yung iba dito, wala lang masakyan, wala lang kasama, hindi na pupunta. Ako po nun mag-isa lang. Nagbayad ako ng ticket, walang idea, walang alam, zero knowledge sa ganitong klase ng negosyo. Pinuntahan ko po siya at nakita ko po is opportunity. Kasi merong quotation doon si Sir Tom na pinresent, if someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you cannot do it, say yes, then learn how to do it later. Okay? Yan po yung ginawa po namin. Diba? First, new blood. Kasi bakit? Sobrang negative kami sa networking. Never kami nag-join ni Mrs. Kasi alam namin, pyramiding, alam po namin, scam. Yan. Pero mali pala kami. Na ang networking po pala ay maganda, pipili ka lang po ng tamang kumpanya at si iFern po yung tamang kumpanya. Marami nagsasabi po sa amin na sobrang swerte daw po namin kasi bakit? Unang join pa lang, tama agad na kumpanya ang nasalihan. Kasi karamihan po dito, ang dami po nasalihan. Na-scam, di ba? Walang nangyari, walang resulta. Kaya sabi ko po sa inyo, sipag at tiyaga, hindi lang po yan yung tamang formula. Kasi bakit? Masipag at matyaga rin po ako. Nung nurse po ako for 10 years. International license passer pa para mga ibang bansa. Si Mrs. po sa Senado, masipag at matyaga din. Pero wala po kaming mga dream travel like Amanpulo. Twice, nagpunta. Wala po kaming mga dream cars. Wala po kaming mga nangyari po sa amin, especially our dream income. Diba? From first timer to $1 million club member and earned a total of 107 million in 7 years. Kaya naman kayo mga naandito, sa mga members na, ito na po yung tamang kumpanya. Sipag at tiyaga plus tamang kumpanya, yan po si iFern, tatrabahuhin at susungkiting lang po natin yung mga milyon-milyon po na nakaabang sa atin. So yun po, Sir Tom. Well said, no? From the first Ginoong Tanawan. Okay, ngayon, Ginoong iFern. Okay, congratulations. Thank you very much, Marvin. Palakpakan natin si Marvin. Thank you. So, we're going to award the last one for the March 11 Sales Superstar. Pakita po natin yung... kagabi lang, no? Tama, kagabi, inawardan ko to sa hub, no? Kasi second time na niyang Sales Superstar to. Kagabi, inawardan ko ng 30,000 dyan sa baba. Ngayon, panalo na naman. Pakita po natin kung sino yung winner natin. Ayan. Okay? So, hindi, March 10 yan, yung March 11. March 11. Ito yung in-award ko kagabi. Kagabi, binigyan ko na siya ng 30,000. Ayun. So, kagabi po, ang binili nung team nila, 966,000. Okay? One day sales po. And by the way, si Mario po, sumali nung iFern February 14, 2023. Wala pa po siyang isang buwan dito sa iFern. February 14, 2023. Sorry, 2024. Oh, buti nakikinig kayo. Sinabi ko na sa inyo, mayaman lang. Mas matalino kayo, mas mayaman lang ako. Okay. Kasi ang hirap paniwalaan eh. Yung binibigay yung 30,000 sa kanya, kailan ka nag-join? February 14. Last year. So, sir, hindi, this year. Okay? Okay. So, hindi po, maganda yung sinabi ni Donica kanina, hindi to paunahan. Everybody have a chance. Kailangan lang umpisahan. Okay? Hindi paunahan, kailangan lang umpisahan. So, let's call, Rolex Club member and Mercedes-Benz boy, Mario Nazareno. Grabe, nung nakilala ko siya, hindi pa siya ganyan pumustura. Oh. Ha?
Parang pinambili mo yung 30,000 kagabi ah. Okay. So, are you ready? Ready. Bigyan mo muna ng microphone. So, ang bansag namin sa iyo kasi dito, nung nakilala kita, Mayor. Opo. Okay, bakit Mayor yung tawag namin sa iyo? Explain mo sa kanila. Kasi po nung pong sumali po yung co-op namin, resign po ako sa co-op. Tapos sumali sila sa iPern kasi kumakandidato po ako. Nung natalo po akong konsehal, wala na po akong magawa kasi sumali na po sila. So kaya inaral na lang po natin paano mababawi yung puhunan. So tinrabaho ko po ng 15 araw, ang kinita po ng co-op namin, 30,000. Panibagong 15 araw po ang kinita po ng co-op namin, 70,000. So sabi ko maganda pala kasi 30 days ko lang tinrabaho, kumita na po kami ng 100,000. Leles po yung puhunan, meron pa pong produkto, so sobrang ganda. Ang maganda po nung subukan namin gawin, yung 5 unang kinausap po naming member, sumali agad. Opo. So sabi ko, maganda to magagawa namin. So kaya po ginawa po namin ng January, top D po yung mga member po namin. Kaya nung nag-interview kami ni Sir Tom, sabi ko, natalo po ako siya. Sabi po niya, hindi daw po ako pang konsehal. Kasi pang mayor daw po ako, kaya mayor po tawag sa akin. Kaya ngayon, magbibigay kami ng campaign funds para sa kandidatura ni Mayor Mario, para sa darating na halalan. Ayan. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, 10 million, 11 million, 12 million, 13 million, 14 million, 15 million, 16 million, 17 million, 18 million, 19 million, 20 million, 21 million, 22 million, 23 million, 24 million, 25 million, 26 million, 27 million, 28 million, 29 million, 30 million pesos. Woo! Hey, congratulations. Thank you po. Para sa kandidatura mo, may pauna ka ng campaign funds? Yes. Okay, congratulations. Palapakan natin si Mayor Mario Nazareno. So, uwian na. Gusto pang matuto tungkol sa negosyo? No, I will tell you that, in order for you to become a millionaire, you will attend, event like this 1,000 times. Paulit-ulit, kasi ito yung negosyo nyo. Kung yung trabaho nyo dati sa opisina, araw-araw, tama, 300, let's say 300, maybe, not 365 kasi may weekend, Sabihin mo na 320 days a year. Tama? So, in 3 years, 1,000 times ka nang pumasok sa opisina. Okay? So, the iFern members, when they started, hindi pa sila marunong, ang alam nila, mapupunta sila sa office, magdadala sila ng tao, may mga leaders na magsasalita, makikinig sila, magugustuhan ng kasama nila, bababa, bibili, may miyembro na sila. Tama? Tapos pupunta kayo dito, mamumuhunan kayo ng produkto para may pangbenta kayo. Paulit-ulit siya. Pero parang sabi ko nga kanina, pundasyon siya. Every day you're coming, every day you have result, you have a new member, you have a new suki, dumalaki yung pundasyon nung tinatayo mong negosyo. Okay? So you will keep coming back. And swerte po ninyo kasi for the past few months, ang event natin, Wednesday and Friday na lang. So ngayon, itong linggo na to, inumpisahan po namin ulit yung Tuesday. Next week, meron na naman Tuesday. So Tuesday, Wednesday, and Friday. Tapos ito ngayon, ito yung una na gabi. Ngayon lang kami nag-event na 7 p.m. nag-umpisa. So para dun sa mga tao na gusto magdala ng tao sa gabi,
Kasi busy, nasa opisina nung hapon, ito na yung chance ninyo. No? Probably inaantok na kayo. Pareho lang tayo, inaantok din ako. Probably pagod na kayo. Mas pagod ako kasi nakaupo kayo, nakatayo ako. Tama? Ilan oras na akong nakatayo dito. Kung pagod kayo, edi wow. Tama? Tapos aircon nyo, libre. Pag uwi ko, sabi nung, kinabukasan, sir, pirma kang cheque. Bakit? Mineral ko naniningil na. Diba? Ako na nga yung nagtatrabaho dito. Ako na nakatayo. Ako nagbabayad ng kuryente, pero kayo yung pagod. Diba? Kung gutom kayo, mas gutom ako kasi nakatayo ako, nakaupo kayo. Okay, but I tell you, you need to come here again and again and again. You need to do this again and again and again. You need to listen to this again and again and again. Ay, kabisado ko na yung sinabi ni Sir Tom, alam ko na yan talaga. Sige, ikaw naman magsabi. Ako upo, lahat ng sinasabi ko, ikaw magsabi. Hanggang hindi mo kaya sabihin yung sinasabi ko, hindi mo pa alam yan. Kung kaya mo nang sabihin yung sinasabi ko, ang tanong, kaya mo ba sabihin sa harap ng 5,000 tao? Kasi iba na namang experience yung magsalita sa 1,000 na tao. Okay, so there's a lot of things to learn, but this business is like any job. Paulit-ulit lang siya. Repetition lang siya. Pero yung repeat, repeat order, nagdala ng tao, nag-RBA, nag-NDO, yung repeat na yan, pundasyon yan para lumaki yung negosyo mo. Kaya huwag kang magsawa rito. Huwag mo sabihin, alam ko na. Talaga, alam mo na, ilan na yung nakumbinsi mo. Kasi iba yung kaya mong sabihin, iba yung kaya mong kumbinsihin. Kung nagsasalita ka, walang nakikinig sa'yo, ibig sabihin, hindi ka effective. Nagsasalita ako ngayon, may nakikinig, merong hindi. So I know I'm effective to some people, and some people I'm not effective. Okay? And that will be a challenge for you to be effective to everybody, but that will never happen. Okay? Kung yung estudyante nga, binabayaran ng tuition yung magulang, hindi nga nakikinig eh. Kung yung empleyado nga, bayad ka para makinig, hindi rin nakikinig. Ang rami kong kumpanya, ang rami kong vice president, ang rami kong general manager, yan yung sinasabi, sir. Pag nagsasalita naman yung speaker, wala naman nakikinig eh. Ang inisip nila, ano kayang merienda? Ang inisip nila, ano kayang isi-serve sa lunch? Tama? Yung mga business planning, mga anong training, di ba? Bakit? Why will you be interested? Matututo ka, sino ba yayaman? Di boss mo, amo mo. Dito, kailangan mo maging interesado kasi kinabukasan mong pinag-uusapan dito. Pwedeng miyembro ka na. Alam mo na yung sasabihin ng next speaker. Pero kung hindi mo pa kayang magsalita dito sa harap, hindi mo pa siya alam. Kung kaya mo magsalita dito, pero sa 100 na nakausap mo, walang nagbayad. Gusto pa nga, isoli daw yung pinuhunan. Tama? Ibig sabihin, hindi ka pa okay. Tama? So, my hope is doing this first event in the evening na kayo yung mga pioneer, kayo yung unang mga nakinig, kayo yung unang naka-experience dito. So you remember this day, ito yung araw na inumpisahan ni iFern yung panggabi na session. That's why it's my pride and joy to call the next speaker up on stage. It's up to them if they want to do a video, but I want to do my best to introduce the next speaker. Kasi ito yung isa sa pinakamahal namin na leader kasi ito isa sa pinakamasunurin na leader. At ito rin yung isa sa pinakamalaki yung kinita dito sa iFern. Sila pong mag-asawa combined, about 300 million na yung kinita dito sa iFern. And sila rin po yung pinakamaraming presidential director na nagawa sa ilalim nila. Na wala rin naman silang alam tungkol sa pagpapagawa, sa pag-develop, at pag-mold ng mga presidential director. Kasi yung kumpanyang pinanggalingan nila, wala namang presidential director doon. The presidential director is a position created by iFern. So when they become presidential director, mag-asawa silang presidential director at nakagawa sila ng marami na mag-asawa rin. Grupo rin nila yung pinakamaraming mag-asawa na presidential director kasi sila po yung iniidolo ng grupo nila. You need to understand that yes, kami po ni Madam,
idolo po kami nung iFer Nation, but at the end of the day, ang totoo pong gagayahin na idolo ng network ninyo is kayo po. People always ask, how will I find the right leader? And I tell you, you cannot find the right leader. You need to become the right leader first. And itong mag-asawa po, no, they have become the right leader. Okay? And hangang-hanga yung mga kaibigan namin na mayayaman kasi aside from kaming dalawa ni Madam na VIP ng Louis Vuitton, ng Fendi, Dior at iba-iba pang brand na pinapadala po kami sa ibang bansa. Iniimbitahan po kami, libre ang ticket, libre ang hotel. Ito pong mag-asawa, no, sila po yung pangalawang Louis Vuitton VIP na galing sa iFer. And hangang-hangay mga kaibigan namin kasi ilang taon lang, samantalang sila para maging Louis Vuitton VIP, dekada po. Either may minana po silang negosyo, no, kaya kaya nilang bumili ng marami, or nakapangasawa sila ng mayaman, kaya kaya nilang bumili ng marami para maging VIP. Ito po, dahil lang po sa iFern business naging VIP. Pag nakikita po sila ni Dr. Bello at ni Dr. Hayden ko, first name na po ang tawag sa kanila pag nakikita sila sa Louis Vuitton event. Ganong level na po sila ngayon. Yung mga kaibigan namin, Passion Police, Bang Pineda, kilala po sila lahat sa first name. Okay? And nakasama na po namin sa iba-ibang bansa, itong mag-asawa na to. So it's my pride and joy, no, to welcome up on stage to be your next speaker, no, Emerald Presidential Director, $1 Million Club, 2 times kasama namin sa Dubai, 2 times kasama namin sa London, Kensington Palace, Melanie Sumalinog, Asuncion.